yayaapin natin ang mga pangarap ay unti-unting magiging realidad. To choose understanding over pride for the good of the people. Our Honorable Governor, the Province of Occidental Mindoro, Honorable Eduardo Baltasar Garcia. Mga kababayan, ng ating pinagsama-samang pagsisikap sa loob ng unang taon ng ating ikatlong termino bilang inyong gobernador. Hindi lamang ito ang ulat ng mga natapos na proyekto. Hindi lamang ito talakan ng mga numero. Higit sa lahat, ito ay kwento ng pagtitiwala ng ating mamamayan, ng dedikasyon ng ating mga kawani at ng ating mga department heads. Basta galing ni Maroka, galing ni Maroka. Ano man po ang hamon sa anumang italaga at anumang responsibilidad ang ipagkatiwala, nagsisilbi po itong paalala ng husay at galing na nagmumula sa pagnanais na maglingkod ng buong puso at may integridad. Marami na po ang naisakatuparan sa kabila ng mga hamon na naharap. Gayunpaman, hindi natinag ang pagnanais na maglingkod at ipagpatuloy ang katikain para po sa ating lalawigan. Pagtulungan ng iba't ibang sektor at ng ating sama-samang hangarin ay taguyod ang isang maunlad na lalawigan ng Occidental Mindoro. Nung tayo ay muling pinagkatiwalaan ng ating mga kababayan, misyon po natin ay pagpatuloy ang isang pamahalaang may malasakit, ganadong serbisyo at may malinaw na direksyon. Handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay. Okay mga kaibigan, tapos nandito nga sa Bahay Kanluran, dito po sa Batangas City. Atin pong pipistahin at titingnan itong ating Bahay Kanluran. Saan kayo? Taga Mindoro po, taga San Jose Occidental Mindoro. Ano pong sakitan yung pasyente? Kawasaki disease po. Saan kayo nagluluto ng pagkain? Andyan po, meron po kami mga dalang rice cooker po. Tingnan natin ha. No. Dito ngayon nagluluto ang ating mga bayan mula sa Occidental Mindoro. Nako! Wow, sarap po ng karne. Salamat po kay Gob, mayroon kaming natuloy ang bahay dito. Maraming salamat po Gob at talagang isang malaking kabawasan din po sa aming mga problema ang pabahay na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Gob-Ed, kasama ka. Senior citizen, mahalaga. Gamot at tulong tiyak na dala. Sa bawat lolo't lola may galinga. Pagmamahal at respeto itunay. Gob-Ed kasama, alalay sa buhay. Walang iwanan, lahat ay kasama. Senior citizen, may malasakit siya. Kasama si Gob-Ed, tinutulungan ang senior citizen. Kalinga,
ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Sa bawat kanto, may galaw na ramdam. Bawat hagbang niya, may serbisyong handang ihandog sa bayan. Simple lang ang lakad, pero todo ang gawa. Tsinelas migop, simbolo ng tunay na pagsaserbisyo sa masa. Kaliwa, kanan, sabay-sabay tayo. Pag may leader na tapat, todo suporta ang tao. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Eduardo Gadiano, Tsinelas Migo, astig na liderato. Look, stop, step, 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 pagkata. Step, 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 palakpak, ikot-ikot muna. Talong sa saya, buong probinsya, sabay-sabay gumalaw na. Uy, 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 ganado, ganado. Sa bundok at dagat, tuloy ang saya. May proyekto, may tulong, may pag-asa sa bawat isa. Serbisyo na nagbibigay ng pag-asa, pagtulong na walang hininging kapalit. Sa paglalakbay tayo na't sama-sama. Tsinelas Nico at pag-asa ang hatid. Walang maiiwan sa iisang mithiin. Ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng Tsinelas Nico at sama-sama sa isang layunin. Serbisyong ganado na ismay parating sa inyo. Ang Tsinelas Nico at Tsinelas Nico at bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Serbisyong ganado, ganado, kaganahan pa. Dahil sa inyong tiwala na ipinapadama. Tsinelas Nico ay isang tulay para sa mas makulay na buhay. Walang maiiwan sa iisang mithiin. Ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng Tsinelas Nico. Sama-sama sa isang layunin. Serbisyong ganado na ismay parating sa inyo. Ang Tsinelas Nico at Tsinelas Nico at bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Halina't sumama sa paglalakbay ng Tsinelas Nico at sama-sama sa isang layunin. Serbisyong ganado na ismay parating sa inyo. Ang Tsinelas Nico at Tsinelas Nico at Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan
lalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganado Lalawigan! Ganado Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Fernie Daga. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayon at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Lunes, ika-6 na sa buwan ng July. Mula sa pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyong kalipunan ng mga balita. Ganado Lalawigang Balita. Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. 5 samahan ng mga seaweed farmers at mga mangingisda sa Samarica area ang pinagkalooban ng solar-powered seaweed dryers. Ito mga kaibigan ay naganap sa isinagawang awarding ceremony kamakailan sa Magsaysay Hillside Convention Center. Pinangunahan ni Governor Eduardo Bigadiano ang pamamahagi ng mga kagamitan na bunga ng pagtutulungan ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, Office of the Provincial Agriculturist at Department of Agriculture. Ayon sa pamahalang panlalawigan, makatutulong ang mga solar-powered seaweed dryers upang mapabilis ang pagpapatuyo ng seaweeds, mapanatili ang kalidad ng ani at mapataas ang kita ng mga mangingisda. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Governor Bigadiano ang mga benepisyaryo na pangalagaan at gamitin ng maayos ang mga kagamitang ipinagkaloob. Ito'y para mas mapalago pa ang kanilang kabuhayan. Binigyan din niya na ang kalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa paghahatid ng mga programang makikinabang ang sektor ng agrikultura at pangisdaan. Samantala, dumalo rin sa programas na PGO Samanik Executive Assistant to Jun V. Lee, San Jose Municipal Agriculturist Romel Kalingasan at Magsaysay Supervising Agriculturist Florence Limos. Kasabay ng pamahagi ng mga kagamitan, ang paglagda sa Deed of Donation at paggawad ng Certificates of Acceptance bilang formal na pag-asalin ng pagmamay-ari ng mga solar-powered seaweed dryer sa mga benepisyaryong samahan. Samantala, kabilang sa mga tumanggap ng naturang kagamitan ang Tadlock Fisher Folks Association, Ipil Seaweeds Farmers and Fisher Folks Association, Sichombanga Seaweeds Growers Association, Sentro Tadlock Fisher Folks at ang pagkakaisa ng Farmers and Fisher Folks ng Barangay Natandol. Ganado Lalawigang Balita. Samantala, sabi pa nating mga balita, patugumpay naman na isagawa ang 3 araw na contingency plan na training workshop ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan ng Abra de Ilog sa tulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Occidental Mindoro. Isinagawang pag-asanay mula June 23 hanggang 25
sa Apartel de Francesca sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Dayon itong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamalaan at mga katuwang na ahensya sa paghanda at pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna sa pamagitan ng maayos sa contingency planning. Pinangunahan ng workshop ng MDRRMO Abra de Ilog sa pamumuno ni Mr. Geoffrey Panganiban, katuwang ang PDRRMO Occidental Mindoro sa panguna naman ni Mario Muling Bayan Jr. bilang bahagi ng patuloy na pag-usulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ed Gadiano. Sa pagtatapos ng workshop na buo ng mga kalahok ang mahalagang plano at estratehiya na maging silbing gabay ng lokal na pamalaan sa mas mabilis at organisadong pagtugon sa mga posibleng sakuna at iba pang emergency bilang bahagi ng layunin na makabuo ng mas ligtas at mas matatag na komunidad. Ganado, lalawigang balita. Samantala, sa patuloy na suporta ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Governor Ed Gadiano, nagsagawa kamakailan ang Provincial Agricultural and Biosystems Engineering Division or PABED ng monitoring sa Rice Nursery Enterprise Model sa ilalim ng Gender and Development Program. Ito mga kaibigan ay isinasagawa ng mga kababaihang magsasaka ng Pinagbuklod Farmers Association sa Barangay San Nicolas sa Blayan, Occidental, Mindoro. Sa isinagawang monitoring na itala ang malaking pag-unlad ng produksyon ng rice seedlings mula sa mas mababa sa 20 hectares na dating nagtataniman, umabot na ito ngayon sa 79 hectares. Dahil sa mas mabilis at epesyenteng paggamit ng automatic mechanical seeder na ipinagkaloob sa ilalim pa rin ng GAD program. Patuloy na isinusulong ng samahan ang target na 100 hektarya para sa kasalukuyang cropping season na nagpapakita naman ng matagumpay na paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagpapalakas ng produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Samantala sa iba pang mga balita, mula naman sa bayan ng Kalintaan, matagumpay na pinakawalan sa baybayin ng Barangay Iriron ang 81 Hawksbill Sea Turtle hatchlings sa pamagitan ng sama-samang pagkilos sa mga residente at iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng patuloy na pangangalaga sa isa sa mga pinaka-nanganganib na uri ng pawikan sa mundo. Nagtulungan sa isnagawang pagpapakawala ang M-Farm C Kalintaan, Menro Kalintaan, DNR Senro, mga environmental group at mga mamamayan ng Barangay Iriron upang matiyak ang ligtas sa pagbabalik ng mga hatchlings sa kanilang natural na tirahan. Ang Hawksbill Sea Turtle ay kabilang sa mga critically endangered marine species na patuloy na naharap sa banta ng pagkawala dahil sa illegal na panguhuli, pagkasira ng tirahan at iba pang epekto ng gawain ng tao. Dahil po naman dito mahalaga ang pakikiisa ng mga komunidad at mga ahensya ng pamahalaan sa mga programa naglalayo maprotektahan at maparami ang kanilang populasyon. Kaisa ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa panguna ni Governor Ed Gadiano sa pag-usulong ng mahakbang pa sa pangalaga ng mga likas na yaman at konserbasyon ng mga nanganganib na wildlife species sa lalawigan. Umaasa ang mga conservation group na muling mabalik ang mga pinakawalang Hawksbill Sea Turtles sa mga baybayin ng Barangay Iriron sa kanilang tamang panahon upang mangitlog at magpatuloy ng kanilang natural na pagpaparami. Ganado, lalawigang balita. Katuwa naman ang bayan kong Sinilangan, Iriron, Kalintaan, ang pawikan. Mamaya pag-usapan natin yan. Samantala sa iba pa nating mga balita, patuloy na isinusulong naman ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang pagpapaunlad ng mga kooperatiba sa lalawigan. At ito ay sa pamamagitan pa rin ng iba't ibang programa at pagsasanay. Isa sa mga ito ang Year 5 Implementation Round ng Coconut Farmers and Industry Development Plan
na isinagawa mula June 29 hanggang July 2 sa bayan ng Magsaysay. Dinaluhan ito ng mahigit 38 kooperatiba mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Nagbigay ng pambungad na mensahe si Cooperative Development Authority Mimaropa Regional Director Albert Sabarias, habang binati naman ni Adelpha Ornelia ng Provincial Cooperative Development Office ang mga kalahok sa pagsasanay. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Governor Eduardo Gadiano na mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan at mga kooperatiba. Ito'y para mapalakas ang kabuhayan at mapalago ang ekonomiya ng Occidental Mindoro. Pinasalamatan din niya ang CDA sa patuloy nitong pagbibigay ng suporta at mga programang nakatutulong sa mga kooperatiba. Samantala, iginit din ng gobernador na bukas ang Provincial Cooperative Development Office sa mga grupong nais magtatag ng kooperatiba. Anya, handa itong umalalay sa proseso ng pagpaparehistro para mas maraming samahan ang makikinabang sa mga programa at serbisyong inilaan ng pamahalaan. Lalawigang balita. Samantala, dumako po naman tayo sa ating panghuling balita. Ipinabahagi ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang tulong pinansyal sa ilang barangay, paaralan, ahensya, organisasyon at ilang kinatawan ng lalawigan upang masuportahan ang iba't ibang proyekto at programa. Kabilang sa mga pinaglaanan ng pondo, ang pagpapabuti ng Santo Cristo Community Water System sa Barangay Lourdes, Magsaysay na tumanggap ng 300,000 piso. Naglaan din ng 167,775 para sa pagkukumpuni naman ng water system ng Kabangkalan Elementary School at Payumpon Extension Class sa Santa Cruz. Nakatanggap naman ng 20,000 piso ang Barangay Alipaoy sa Palawan bilang suporta sa pagdiriwang ng kanilang founding anniversary. Samantala, pinagkalooban din ng pondo ang 76 Infantry Vitrex Battalion para naman sa pagkasagawa ng annual general inspection, rehabilitasyon ng unit kitchen at iba pang pangangailangan ng kanilang kampo. Nagbigay din ng 100,000 piso kay Miss Ara Jasmine Regoyal bilang suporta sa kanyang paglok sa Binibining Pilipinas 2026. Bukod po naman dito, tumanggap din ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ng kabuwang 139,000 piso para mas pagkapatuloy ng anti-illegal drug operations, anti-drug advocacy at iba pang kaugnay na gastusin sa lalawigan. Layunin po naman ng mga pinagkaloob na pondo na makatulong sa pagpapatupad ng mga programang may direktang pakinabang sa mga komunidad at sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo publiko sa Occidental Mindoro. Lalawigang balita. Mga kaibigan, sa inyo po ang ating mga balita ngayong Lunes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdy Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan. Ulat sa mga kalalawigan. Binigyang tuon din ng pamahalaan ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at pabahay upang higit na mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. Kabilang sa mga pangunahing hakbang sa sektor ng kalusugan, ang pagpapasinaya ng Kidney Well Dialysis Center sa Occidental Mindoro Provincial Hospital, paglalagay ng 12 dialysis machines,
pagbubukas ng bagong OPD building sa ONPH na magpapalawak at magpapahusay sa paghahatid ng mga serbisyong medikal sa mga Mindoreño. Pinasinayaan din ang bagong Paluan Community Hospital at pinalawak ang serbisyong pangangalaga sa mata sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa DRS Save Eye Care Center sa Sablayan. Pinasinayaan din ang Nutrition and Food Processing Facility sa Mamburao at naipamahagi ang 6 na bagong ambulansya para sa mga ospital at tanggapan ng pamahalaan. Patuloy din katuwang ng pamahalaang panlalawigan ang 7 pampublikong ospital sa lalawigan, ang Abra de Ilog Municipal Hospital, Paluan Community Hospital, San Jose District Hospital, Santa Cruz Community Hospital, San Sebastian District Hospital, Lubang Community Hospital, at Occidental Mindoro Provincial Hospital upang matiyak ang tuloy-tuloy, abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Mindoreño. Sa kabuuan, tuloy na pinatutunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang tapat nitong paglilingkod sa mamamayan sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa kaunlaran, kapayapaan at serbisyong panlipunan. Sa pamumuno ni Governor Eduardo B. Gadiano, higit pang pinagtitibay ang adhikain ng isang progresibo at handang lalawigan sa anumang hamon. At sa pagpapatuloy ng ating sama-samang adhikain, higit pang pinaiigting ang serbisyo publiko na may puso at malasakit. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Isang paalala na ang bawat hakbang ng paglilingkod ay patuloy isinusulong ng may sigla at pagkakaisa para sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang tanghali, araw ng Lunes, ika-6 sa buwan ng July. Yes, first Monday for the month of July. Kumusta ba ang ating unang Lunes? Yung mga naka-Filipiniana dress ngayon, nakabarong na mga nagtatrabaho sa Provincial Government of Occidental Mindoro. Good morning po. Good morning. 25 days na lang. Nagbilang ka na agad. At August na. After August, bare months na yan, Helen. Diba? Sobrang excited sa bare month. Grabe, oo. Pero ganun talaga, mag-isip tayo ng mga bagay na laging magpapa-excite sa atin. Kahit pa sabihin natin may problema, di ba? Lagi namang nandiyan dyan, sabi nga lagi ni Manong Ferdy. Ang problema hindi nawawala yan. Sinasabi niya lagi. At ito ang spice of life. Yan. Kaya medyo kahit na malungkot tayo, kailangan pa rin ho nating piliing maging masaya. Yan ang tama. Yan ang tamang ugali natin mga Pinoy. At dapat nating manahin. Yan. At laging ipa-impluensya rin sa mga susunod na mga lahi. Kailangan natin yan, no? Marami kasi tayo nababalita ang nagkakaroon ng depresyon, nalulugmok sa mga problema, no? At yung iba naliligaw ng landas dahil masyadong ninanamnam yung mga problema. Yung problema, hayaan natin siya mamroblema sa atin. Tayo may isip tayo. Ang problema, walang isip yan. Ba't papataro sa bagay na walang isip? Parang nag-isip ako doon na hayaan mong ang problema ang mamroblema sa atin. Pagka wala tayong problema, Helen, dyan tayo ngayon mamroblema.
Yun ang problema ko. Anyway, sa mga nanananghalian po ngayon, batiin lang muna natin yung mga nanonood ngayon. Yan, syempre pa, unahin na nating batiin si Polsky Ramirez. Happy watching daw. Hindi niya na sinasabing happy watching her. Hindi na lang ako ang kanyang pinapanood. So, good morning sa mga taga-Iling Island. Sa mga taga-isla, no? Oo. At saka binabati natin, Helen, lahat ng mga tricycle drivers kanina. Mabuti, Helen, mabait ako rin, malamig yung ulo ko. Ako'y nabundol. Sobrang lamig nga. Nagbabalita ka ng nabundol. Masaya, cool ka pa rin. Cool pa rin ako. Kasi nabundol ka, tapos ano nangyari? Kasi dito sa may temporary public market. Labangan. Di ba? Sunod-sunod ang sakyan dyan Ay biglang may huminto sa harapan ko. Ay di ako huminto rin. Ikaw mabilis. Hindi naman. Ay ako'y Tapos, huminto. Ay ako'y nagpreno. Okay. Siguro yung nasa likuran ko, hindi inaasa mag-preno ako. Ay kung saan-saan siguro nakatingin, bug gumanon. Alam ko na parang muntik na kayo nagkarambola, no? Di baba ako agad. Pero kalmado ka. Sabi ko, kalma first, kalma. Mabuti kang sumunod sa akin. Yung sarili ko. Naging kalmado ako, pero unti-unti na ako nag-iinit. May tama yung sasakyan mo. Umikot ako ngayon. Tapos nakita ko yung driver ng tricycle, medyo maedad at medyo nanginginig. Natatakot siguro. Ay di kinausap ko, lalo siguro takot nung naging boses ko malaki. Di hingi ng paumanhin, kako, inano ko sa likod, kako, okay lang ako, wala kang problema. Dahil nakita mo walang naman. Wala namang gasgas. Sabi ko, ingat ka lang kako susunod, ingat. Bait ni Ferdi. Siyempre. Galing ha. Sinimula mo na maganda ang Lunes mo. Gano'n naman kasi talaga kailangan lagi tayong kalmado. No, kasi pagka dinaan mo sa init at saka laging taas ang boses, hindi lang away ang mauuwi, kundi kumbaga ay magkakaroon ka pa ng sakit sa puso. 'Di ba? Tsaka yung tayo nang gumagawa ng mga dahilan para tayo magkaroon ng problema. Kung halimbawa naging mainit ang ulo ko kanina, baka may nagawa ako doon sa driver. Di lalaki. Di ba? Kung namura ko halimbawa, baka ako'y murahin din, magkakagulo. Mag-away kayo. Mag-away. Kaya yung lamig ng ulo, yun ang dapat pairalin kahit saan ka magpunta. At saka dapat yung siguro pag may nakarig sa bahay sa aking ganito. Tataasan ka na, para man hindi si Papa nagkasalita na yun. Sabi nila, Anyway, nako, talagang ganun po, no? Turuan din natin, turuan natin, lalo na yung mga anak natin, no? Sa panahon ngayon, kailangan talaga turuan natin silang maging, kalma. At saka yung turuan natin silang maging matibay sa pagharap ng mga problema. Tsaka pag magtuturo tayo sa mga anak natin ng ganyan, iparamdam natin na tayo ay ganoon din. Ipakita natin, maging magandang halimbawa para tayo. Maniwala siya, ba totoo nga sinasabi, no? Ni Papa, ni Nanay, ni Tatay. Sana may kasama ako kanina para na napatunayang ako'y mabait kanina. Anyway, babati mo tayo, Helen, ng happy birthday sa mga nagdiriwan ng kanilang arawan ngayong, Helen. Ngayon ay July 6? July 6. Parang birthday ngayon ng kaibigan ko. Sino? Si Ate Bong? Bongo? Si Ate Bong Antaran? Okay. Birthday niya ngayon. Happy birthday. Kay Bong, happy birthday sa iyo, ha? And the special greetings in Helen, happy birthday sa butihing may bahay ni Ronron Ragudo. Talaga? Si Maricel? Si Maricel. Yung aking counterpart dyan sa records office ng Provincial Government of Occidental Mindoro. Happy birthday. Si Marcel Ragudo. Tanyedo Ragudo. Happy birthday, Ma'am Maricel. At syempre sa lahat pa rin ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday today, July 6. Naku, alam mo ba? Dapat magba-birthday yung inang namin ng 106 years old on July 16. Kaya lang siya namayapa na, nandun na siya. At nananahimik na. Kaya ngayong July 16,
ay magsa-celebrate pa rin kami, no? Dahil talagang Kahit naman pumanaw na, pwede pa rin alalahanin pa rin yung i-celebrate. birthday yun. Oo, syempre sabi nga nila kota na kayo, sobra na kayo, no? 105 Tsaka na yung lola nyo. yung bayaw ko rin na si Buen, si Boying, dyan sa Laguna, magdiriwang din ang birthday sa 14, Sa July 14. 14. Yun. So happy birthday Pero po. kami ay siguro mga 11 or 12. Magsa-celebrate. Oo, Pwede doon, naman. doon, sa So hindi na surprise, no? Hindi, Bin-broadcast mo na eh. Hindi, walang radyo sa kanila. Special greetings, Mano Ferdi, bati lang natin ang mga taga-Iriron, Ay, Kalintaan. Kanina, ibinabalita mo yung pawikan, At di teka ba? muna, sabi ni Landoriola, Alam ko na yan, Papadolans, alam ko na yan. Sige, ano yung pawikan kanina? Siyempre, kanina binabalita mo yung tungkol dyan sa pawikan. Okay. Sa Iriron, Kalintaan, ang aking lupang sinilangan. Nakaka-relate ako dyan at naabutan ko yan. Kahit na 7 years old ay umalis na kami dyan, may mga memories akong na nakikita ko yung pawikan at yung tatay ko na talagang pinapakita niya sa amin yung mga itlog na malambot pala Alam mo kasi, yan. kinakain talaga yung itlog yan, malambot yan. Malambot. Hawakan kaya bawal. Bawal kainin. Anyway, so good morning mula sa mga taga-Iriron, Kalintaan. Special greetings lang natin. Na-meet ko dyan sa Barangay Iriron. Ang Anlap or Barsaga family. Anlap. Oo. Okay. Si Mrs. Maria Cristina Anlap at si Shana May Anlap, Barsaga na siya ngayon. Sa Barsaga family. Maganda't ng hali po sa inyo, ha? At sana ugaliin lagi na tayo magkakasama-sama itong Monday to Friday. Of course, no, lagi silang kaagapay, lagi nating nakakasama at talagang ang Anlap ang Anlap family, hindi mga taga-tubong Iriron. Sila ay dayo sila dyan, galing Makati, Makati City. Dahil nakapag-asawa si Shana May ng Barsaga, ng isang Barsaga. Okay. Di kaya nandiyan dyan sila. So, salamat, nag-enjoy sila. Parang familiar sa akin yung Barsaga. Oo nga, diba? Parang lagi ito nasa Senado. Baka kamag-anak, Anyway, so good morning sa inyo dyan. Siyempre, nanonood din ang nanay ko, si Nanay Angeling Pilaro is watching right now, pero doon siya ngayon. Siyempre kasama niya sina Uncle Junior. May signal doon? Oo, ba't naka-online? May wifi, mayaman kami first. Mayaman ang Manalo family. Mayaman pala kayo. Meron silang wifi. Yan, siyempre kami, mga apo ni Inang ay pinipilit naming matanggap yan, at maging masaya ang paglisan niya ito na hindi namin siya makakasama, pero andun pa rin lagi siyempre yung aming prayer. At pasasalamat and special thanks din para kay Vice Mayor Bong Labrador ng bayan na ng Kalintaan. Mahal niya kami. Thank you very much. At sa Aaron Helen, may binabatir na ako dyan na kantin. Oo. Ang Celia's Canteen. Yan. Celia's Canteen. Diyan sa may zone. Ano nang ang zone yun, Manang Celia? Good morning. Talagang sila? Sabi niya, batiin nyo naman kami. Ganun-ganun ang boses talaga ni Manang Celia. Batiin nyo naman kami. Ayap yan ng dalaga, di ba? Oo. Ang galing kilala mo? Siyempre. Naghihiwagaan na ako sa iyo. Ang dami mo nang kilala. Anyway, salamat sa inyo. Siyempre, batiin din natin ang representative, siya yung kinatawan ng bansang Pilipinas sa magaganap na Mrs. International Philippines. Sino ito? Si Mrs. Jonabeth Velante ng Jonabeth Gowns and Rentals is watching. Nanonood sila ngayon. Alam mo, pagka nakikita ko si Jonabeth, parang nakikita ko na ito ang mukha ng mga taga San Jose. Pwede. Gan. Oo. Kumbaga parang proud ka, na pag ang iyong kababayang taga Mindoro ang naging kinatawan sa mga national or international na pageant, parang talagang syempre, sino ba naman ang hindi mapa-proud? Tulad sa bahay. Sino ba ang hindi mapa-proud? Ay, proud. Alam mo sa bahay, laki naka-Cos Gigi, nakasubaybay sa ganyan. Diyan sa yung lumaban sa Peru. Yung nanalong Miss Teen International, taga Sablayan. Taga Sablayan 'yon. Tapos yung lumalaban si Miss Abad. Tsaka si Miss Riguyal. Ay talaga sinusubaybayan na sa bahay yan. Oo naman, dapat nating suportahan ang ating kababayang pinanlaban, panlaban international o panlaban sa national level, kasi pag nanalo sila diyan,
sila magiging representative. Karangalan ng Occidental Mindoro, kaya kita mo naman kapag lalapit sa provincial government, binibigyan ng ayuda, ng tulang, ng suporta. At lagi sila na talagang ang courtesy call ay hindi nawawala sa ating Governor Edgar Jano dahil naniniwala naman si Governor na talagang sila yung nagiging mukha ng mga taga-Occidental Mindoro. Correct. Kaya talagang napaproud naman talaga tayo, no? Napaproud sina Governor Ed, ang ating mga local officials, mga local leaders natin kapag talagang bumabandera, no, ang ating pong mga kababayan. So suportahan natin sila sa pamamagitan ng panunood, no. Minsan kasi meron diyang yung ilalike mo, parang para doon kukuha ng yung voters, ano ba yun? Oo, yung mga ganon, Oo, yung highest paramihan ng mga boto, ano? Oo. At syempre, yung panunood po natin at pagbibigay ng cheers, no? Di ba? Nag-cheer tayo habang naka-online. Go, 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 Mindoro. Go, go, parang go, Philippines. Parang yung laban lagi ni Manny Pacquiao noon. Sa buong daigdig, wala nakagawa nung kay Manny Pacquiao na kapag lumalaban, tumatahimik ang buong Pilipinas. Walang krimen na itatala. Walang biyahe. At, mga tricycle at mga jeep. Pati yung labanan ng mga New People's Army tsaka ng mga kasunduluhan, nawawala din. Kasi binabantayan lagi, kaya dapat araw-araw lumalaban to si Manny Pacquiao. Para walang krimen. Zero crime rate lagi. Yes. Pero Helen, magandang balita mo itong gusto kong ibigay sa ating mga kababayan. Sapagkat sa Occidental Mindoro Provincial Hospital, Helen, ay kinagagalak nating ipaalam na nagbalik na yung serbisyo ng CT scan. Dahil pansamantala ay nagkaroon to ng pagsasaayos. So ngayon, simula kailan? Nagsimula noong July 3, nung Friday. Yes, Information Officer. Yes, Mr. Information Officer ng Provincial Health Office. Para ako information. Pero galing mo para talagang updated ka sa mga announcement ng OMPH. Sapagkat, alam mo Helen, itong pamunuan ng Occidental Mindoro Provincial Hospital ay nais pong ipabatid na nagbalik na nga yung operasyon at muli pong tumatanggap at tatanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng CT scan. Kabilang yung mga outpatient, ito yung mga non-emergency. Para ako yung information officer. At sa karagdagang information, Helen, o sa katanungan. Anong gagawin? Ito makipag-ugnayan lamang sa OMPH. Kala ko OMPH. May binigay na hotline, Oo. Meron naman lahat ng hospital. Meron yan. 0952-524-2821. Ito is emergency room tsaka admitting hotline. Sa radiology hotline, 0967-084-4111. Yan ang mas importanteng dapat makuha ninyo. Kasi kung halimbawa from magsaysay ka, or hindi pala, kasi dito naman sa San Jose District meron tayong CT scan. Kung halimbawa ay galing ka ng Santa Cruz, ang tatakbuhan mo OMPH. Correct. Malapit-lapit ka na rin. Pinakamalapit. Kesa naman tatakbo siya dito sa San Jose. So, makipag-ugnayan siya para mas maganda, mas madali appointment na agad dun sa radiology department, 'di ba? So, yan kung yan yung makukuha nila, agad ay makakakuha sila ng information tungkol diyan. So, starting today, open na ang nung 3. Nung 3 pa. Nung 3 ngayon last Friday. Kung halimbawa kayo ay taga sambayan, ay lahat naman halos ito ng malaking bayan ay may mga ospital ang provincial government. Pwede kayong doon makipag-ordinate para sila mismo may pag-appointment diyan sa OMPH tungkol sa mga kailangan ninyo sa ospital. Alam mo, napakamahalaga na mayroong CT scan talaga ang isang ospital. Malimit kapag nagkaroon ng aksidente o banggaan, motor vehicle, mga aksidente ganyan, o kaya nahulog ka, nagkaroon ka ng injury or kung ano man, lalo na sa ulo, mahalaga yan na nakikita agad yung yung CT scan para nakikita agad, para maagapan, makakilos agad, makuha agad yung diagnosis ng isang pasyente. At magandang balita, Helen, sapagkat sa Paluan may ilalaan na rito na ilang milyon, Helen?
sa Paluan yung sa pag-uusapan ospital. ngayon. Oo. Pero bago yan, may gusto lang ako yung ano sa'yo, Sige. sabihin sa'yo. Oo. Alam mo ba, ano din tayo, apektado din dito sa San Jose District Hospital kapag ang CT scan ng OMPH ay hindi nag-ooperate. Ay, bakit? Alam mo kung bakit? Tanong mo kung bakit? Bakit? Sige, Kasi bakit? walang magagawa ang ating mga kababayang Mindoreño kundi pupunta ho dito sa San Jose District. Yung mga nasa MAPSA pupunta Oo. rito. So ang hindi maganda epekto yan, dadagsa na naman ang ating CT scan dito sa San Jose District. Eh syempre, makina lang yan, may oras din ang salang ng bawat isang pasyente, hindi kayang itodo. At yan yata ay kada araw parang may limit Yes. lamang kung ilan lamang ang Oo. na pasyente pwede isalang yung dyan. ideal number, hindi ko lang masaulo, no? Pero si Miss Waki na siyang nag-ooperate ng CT scan, ay siya ang nakakasaulo at nakakaalam kung ilang pasyente lang ang kayang i-accommodate. Okay. Oo. So, sorry, no? Ayoko mag-alam-alaman. Ayoko magbida-bida. Sige, mamaya Helen, sa pagbabalik natin, ay titingnan natin kung may makakasama tayo na siya mismo magkukwento. Nang iyong ikukwento sana. Magkukwento ko tungkol sana. dyan. Yes, Sige nga. sana, swertehin tayo. Kasi nasa meeting siya ngayon, Sa pagbabalik po ng palatuntunang Ganadong Lalawigan. Masasabi natin, ang mga pangarap ay unti-unting nagiging realidad. Choose understanding over pride for the good of the people. Our Honorable Governor, the Province of Occidental Mindoro, Honorable Eduardo Baltasar Garcia. Mga kababayan, ng ating pinagsama-samang pagsisikap sa loob ng unang taon ng aking ikatlong termino bilang inyong gobernador. Hindi lamang ito ang ulat ng mga natapos na proyekto. Hindi lamang ito talaan ng mga numero. Higit sa lahat, ito ay kwento ng pagtitiwala ng ating mga mamayan, ng dedikasyon ng ating mga kawani at ng ating mga department heads. Basta galing ni Maroka, galing ni Maroka. Ano man po ang hamon saan man ikalata at anumang responsibilidad ang pinagkatiwala, nagsisilbi po itong paalala ng husay at galing na nagmumula sa pagnanais na maglingkod ng buong puso at may integridad. Marami na po ang naisang katuparan sa kabila ng mga hamon na pinaharap. Gayunpaman, hindi natinag ang pagnanais na maglingkod at ipagpatuloy ang katikain para po sa ating lalawigan. Ang pagipagtulungan ng iba't ibang sektor at ang ating sama-samang hangarin ay taguyod ang isang maunlad na lalawigan ng Occidental Mindoro. Nung tayo ay muling pinagkatiwalaan ng ating mga kababayan, misyon po natin ay pagpatuloy ang isang pamahalaang may malasakit, ganadong serbisyo at may malinaw na direksyon. Servisyong Gadyano, Servisyong Gadyano, laging gantisado. La 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 la. Servisyong Gadyano, la 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 la. Damdam Lolo. Ngayong araw naman po ay nasa Zone 4, Barangay Ibud po tayo dito sa bayan ng Sablayan at para inaugurate itong concreting na ipinagkaloob po ng ating probinsya at ito naman pong drainage canal na galing naman po sa SGLG incentive para sa barangay na mula din po sa probinsya sa pangunguna po ni Governor Ed Gadiano. Ang sabi po ng pamunuan dito ay tuwing tag-ulan, ito pong lugar na ito ay talagang binabaha. Malaki po ang nagiging pinsala sa mga crops at simula po nung nailagay na itong ating drainage canal ay naging maayos na po ang dalay ng tubig. Ito pong inisyatibo na ganito ni Governor Ed Gadiano ay para mapalakas ang ahensya po ng ating mga barangay at mapagaan po ang buhay ng ating mamamayan dito po sa Barangay Ibud
bayan po ng Sablayan. Ulat. Araw mga kalalawigan. Binigyang tuon din ng pamahalaan ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at pabahay upang higit na mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. Kabilang sa mga pangunahing hakbang sa sektor ng kalusugan, ang pagpapasinaya ng Kidney Well Dialysis Center sa Occidental Mindoro Provincial Hospital, paglalagay ng 12 dialysis machines, pagbubukas ng bagong OPD building sa OMPH na magpapalawak at magpapahusay sa paghahatid ng mga serbisyong medikal sa mga Mindoreño. Pinasinayaan din ang bagong Paluan Community Hospital at pinalawak ang serbisyong pangangalaga sa mata sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa DRS Save Eye Care Center sa Sablayan. Pinasinayaan din ang Nutrition and Food Processing Facility sa Mamburao at naipamahagi ang 6 na bagong ambulansya para sa mga ospital at tanggapan ng pamahalaan. Patuloy din katuwang ng pamahalaang panlalawigan ang 7 pampublikong ospital sa lalawigan, ang Abra de Ilog Municipal Hospital, Paluan Community Hospital, San Jose District Hospital, Santa Cruz Community Hospital, San Sebastian District Hospital, Lubang Community Hospital, at Occidental Mindoro Provincial Hospital upang matiyak ang tuloy-tuloy, abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Mindoreño. Sa Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Para sa buong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas Ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Balik po tayo sa ating palatuntunan, Helen. Yun pala ay Mrs. Philippines Grand International. Yung sasalihan. Mrs. Philippines Grand International. Yung sasalihan ni Mrs. Jonabeth Belante. Oh, alam mo, dati mga miss lang ang pageant, ano? Oo, ngayon iba na. Pati mga Mrs. talaga rumarampa na rin. Tapos mayroon na rin ngayong Planet. Ano yung Mr. Grand Planet, yung taga Sablayan, nanalo kaya yung lalaki. Sa lalaki naman. Oo. Yun. So talagang good luck, ano. Ano Hindi siya? papahuli. Mrs. Philippines Grand International. Ibig sabihin, Helen, sa buong Pilipinas, siya ang pinakamagandang Mrs. Kaya siyang kinoronahan. Siya ang ilalaban sa international pageant. Galing, no? Yan ang Helen. ang ganda o beauty. Yan ang gandang Mindoreña. Mindoreña pala. Alright, samantala ako'y biglang ginutom, Helen. Dahil hindi mo na-contact si Doc Romualdo Salazar. Tsaka, ano ba yung ulam na yon?
Adobong manok. Wow. Ay, sarap. Lalo kung native, no? Tapos ulan-ulan. Grabe. Yung napalunok si Ferdy, nakita ko. Grabe. Nakakain ka na ba ng ginataang manok, Helen? Ginataan chicken curry. Hindi ako masyado may gata yun eh. Yung chicken curry kasi parang may gamot. Ayoko nun. Yung curry ba? Curry. Yun parang gamot. Anong gusto mo? Yung ginatang manok lang mismo. Alam. Lalo na, Helen, kapag yung niyog ay kinadkad. Pwede ba namang ipaggata talaga? Alam mo, Ernest, halatang gutom na tong kasama natin dito. But anyway, epekto lang yan dahil hindi yan na-contact yung aming interviewin ngayon. Kanina, alam mo kasi, ang ating interview sa ngayon, Helen, ay kausap mo na kanina di ba? Yes, kausap ko. Pero hindi naman siya nangako. Hindi naman, kasi sabi niya, may meeting kasi siya. Ongoing ang meeting. At, sino ka meeting with Provincial Department of Health, PIDOHO. Ayan, oo. Ang sinasabi namin ay yung head ng PHO natin, si Doc Salazar, na may maganda sanang ibabalita. Actually, noong interview natin siya, noong SOPA, ay naikwento na sa atin. At ito ay kasama rin sa report ni Gov do sa kanyang State of the Province Address. Yung mga malaking pagbabago ng mga ospital natin dito, not only the SICA Hospital, not only OMP, yung 7 ospital. And kanina binanggit niya na kaya sila magpupulo ngayon, ang pag-uusapan ay yan, yung kapondohan. Kaperahan. So pag may kaperahan, kaproyektuhan yan. Iyan na, programa na ito. Ganda. Sa Paluan, Provincial Hospital ba ang Paluan? O the Community Hospital. Pero napakalaking ospital niyan ngayon. Bagong gawa yun eh. Talaga. May ilalaan dyan na 62 million pesos, Helen. 62 million. Okay. Sa ida-download na yan, OMPH ay 54 million pesos. At mayroon pang equipping na tawag doon. Oo. Bahagi yan ng, kumbaga ay equipping ng mga nabanggit na mga ospital. Ayan, kasi siguro halimbawa ang Paluan Community Hospital, dahil bagong tayo siya, malaking istruktura siya, maraming pangangailangang mailagay ng mga kagamitan. So ito yung mga kumbaga ay in-request nila, pinropose nila na gamit na dapat meron. So approve ng Department of Health ang pondo na 62 million, ang sabi mo, para sa Paluan. So, downloaded na. Ang pag-uusapan nila ngayon, kaya hindi tayo pinapansin ni Doc Salazar, ay pag-uusapan na nila kung paano nila ito, gagamitin o i-out, gagamitin at dadalhin na talaga sa mismong mga ospital na may nakalaanan. Yung kasing pag-aproba ng Department of Health, lalo na kung kaperahan ito, ay hindi ito basta-basta. Ito na nga lamang, Helen, na request ng DSIC Hospital na madagdagan yung bed capacity na dati ay 50 lang dati. 50, naging 100. Naging 75 and then naging 100 ngayon. Yung pag-aproba na nga lamang ng bed capacity ay ang tagal pang aprobahan at hindi ito basta-basta. Yes, nasa proseso yan. Oo, ito talaga nagpupunta rito ang representative from DOH at titingnan, iikutin para... Pasado ba? Oo. At pagkatapos ng pagbisita rito, uuwi pa sa DOH at pag-aaralan pa ron kung approve o hindi ura-urada. Lalo na itong kaperahan, Helen. Oo, kasi may mga requirements. Itong perang ito, hindi ito maliit na halaga. 62 million, 54 million. Ibig sabihin, pumasa sa pamantayan ng Department of Health ang Paluan Community Hospital, ganoon din ang OMPH. Yes, at pumasa sa tingin nila na kailangan yung equipment na yon sa mga ospital na ating nababanggit. Pero alam mo yung 62 million pesos na yan, kung tutuusin yan, lalo na, depende kasi sa equipment na kanilang bibilhin, no? Depende yan, kasi ngayon, di ba, mga milyunan din yung mga presyuhan ng mga, halimbawa, CT scan na lang, or yung mga 2D echo, o kung ano man, na mga equipment. Milyunan na rin talaga. Pero malaking tulong na ito. Napakaswerte ng Paluan na magkakaroon sila ng 62 million. Ibig sabihin, madadagdagan yung kanilang medical equipment. That's right. Oo. Ngayon may nag-chat sa atin, Helen, hindi ko lang masagot ito, kung magkano ang dapat ibayad dito sa CT scan sa OMPH,
Hayaan nyo, papalaman sa inyo, no? Ayaw natin magbigay ng eksaktong presyo kung magkano, ano. Kasi hindi mo masasaulo kahit ako taga San Jose District Hospital, hindi mo masasaulo kasi hindi ibig sabihin CT scan isa lang. Meron kasing CT scan sa brain. Mayroong ano. Depende sa part. May tawag dito, tulad ako, halimbawa dumaan ako sa, hindi naman constant yun ang tawag doon eh. Merong CT scan with contrast. Yun, contrast, constant. yung nahuli ko na lang, no? Constant contrast nga pala. merong plain CT scan. Tapos depende rin ho yan sa location po ng inyong ipapa-CT scan. Kasi CT scan ako, Helen, noon sa brain, tiningnan kung may bara yung ugat ko from dito pataas pagka ganun kasi with contrast na talaga. Ngayon, kumalat naman yung gamot na ibig sabihin walang bara yung mga ugat papunta sa brain. Yun yung contrast. Yes. Ibang proseso naman ang dapat dadaan. At iba ang rate. Pero nasa libo talaga, no? Thousands talaga. Kung hindi nagkakamali, no? Talagang yung mga CT scan na ganyan, 4,000 and above. Depende. Kahit kayo yung nasa private hospital sa Calapan, may presyo talaga. May presyo talaga. Pero alam niyo po, yung mga presyo po na yan, ay makikita ho ninyo sa mga Facebook page ng ospital. Halimbawa, ang San Jose District Hospital, naka-post po yan, naka-pinned post, to. So, kapag ang mga presyo, kapag pinned post, kapag in-open mo, makikita mo agad. Yun agad ang una mo makikita. So, i-check nyo na lang po, kung may mga gusto kayong rate na malaman, naka-post po yan sa San Jose District Hospital. Ganon din ho ang OMPH, no? Meron din ho silang page yung account, FB page ng ospital. So ang bawat ospital at ang bawat opisina po ng Provincial Government of Occidental Mindoro sa atas po ni Governor Ed, ay talagang nag-require na meron ho tayong Facebook page para madali ang access ng ating pong mga kababayan. Binabanggit din niya ni P.A. Muriel Reginding sa atin, Kaya nga, yung pong social media, pininiwala ito yung isang malaking bagay para malaking kaparaanan para ang gusto ng Provincial Government of Occidental Mindoro na ilapit ang ating serbisyo sa mga mamamayan. Ang pamahalaan sa mamamayan natutupad sa ganyang paraan. Alam mo, maraming katanungan yung ating mga kababayan, lalo tigit na pag-usapan ay sa medical na usapin, kalusugan. Dapat daw mayroon tayong mga ICU rito, dapat mayroon tayo rito ng gamot, yung equipment ba, Helen, na imbis na buksan yung katawan ay may papasok na lamang sa bibig o kaya sa ugat. Ayun yung mga equipment na hindi pa po pwedeng magkaroon ang district hospital. Unang-una, tayo ay nasa unang level pa lang. Level 1 category. Hindi pa po pwede. Gustuhin man na magkaroon tayo ng ganyan, ay hindi pa pwede. Ka-questionin tayo ng Department of Health. So bawat pagbabago o improvement ng isang ospital dito sa Occidental Mindoro, lalo na po yung 7 hospitals, ay kailangan laging merong coordination, merong pag-aproba ang Department of Health. Hindi nga basta-basta, tama ka. Alam mo, itong District Hospital, Helen, magdadagdag halimbawa ito ng room. O kaya magdadagdag, magdadagdag ng building. Hindi basta-basta po na ang provincial government ay pwedeng magdagdag ng building. Hindi pwedeng basta maglalagay ng additional room. Kundi ito ay dapat ay with approval pa rin ng DOH. Ito palang room, Helen, ng mga ospital. Ito pala may mga standard na sukat ito. Hindi ka basta pwedeng magtatayo basta-basta dyan ng building o kaya ng room para sa additional ward. Ito pala with approval at may kanya-kanya sukat talaga ito. Alam mo, kung malaalam mo doon sa SOPA, sa State of the Province Address ni Governor Ed, binanggit niya na ang San Jose District Hospital, nakita niyang talagang ready na, almost almost ready para sa pagle-level 2. Kaya ang binabanggit ni Governor Ed na itong San Jose District Hospital, at binanggit din niya ni Doc Romualdo Salazar, di ba, nung in-interview mo, na ang sinasabi nga ay dahil ang San Jose District Hospital, ito ang may pinakamalawak na nakikater na mga clients o mga pasyente, talagang ito ang kinakailangang
maging under ng Department of Health. Ibig sabihin, under na tayo ng national agency at bibitawan na tayo ng provincial government. So, sabi nga, di ba ni GovEd, maganda rin na bagay yon dahil ibig sabihin, yung laki ng pondo na ibinubuhos sa San Jose District Hospital ngayon ay mailalaan pa nila sa ibang mga proyekto at programa ng 6 na public hospital. Kasi mga ito ng national. Halimbawa kasi binabanggit tayo, halimbawa yung Mamburao, isang maliit na bayan, ikumpara mo sa San Jose, pero may sariling ospital. Ang Abra de Ilog, isang maliit na bayan compared to San Jose, may ospital. Santa Cruz, Paluan, Sablayan. Pero itong San Jose, pagkalaki-laking populasyon, pero ang kinikater ay San Jose, Magsaysay, Rizal, Calintaan, and even yung ating mga kalapit na lalawigan dito ay dito nagpupuntahan. Ano kaya mas ito yung mapagtutuunan ng pansin na ito yung mapalakit, mapataas ang level. Oo, kasi pag tumaas ng level ito, magiging, di ba lahat kasi ng mga ospital dito sa Occidental Mindoro ay level 1 category. Kapag naging level 2 category ang isang ospital dito sa atin, ibig sabihin yan, mas maraming equipment, mas maraming doktor at saka yung manpower talagang tataas. At saka ibig sabihin, yung serbisyong medical ay talagang mas malaki ang improvement, no? So maaring pag nag-level 2 category na, wala na tayong itatawid at iluluwas sa Manila, sa Batangas, sa Calapan, no? Yun po hindi naintindihan minsan ng ating mga kababayan. Bash ng bash. Bakit kasi hindi magpalagay ng ICU ang San Jose District Hospital? So hindi nila naintindihan And yun. Even yung malaking ospital sa Calapan, ito experience ko ito. Malaking private hospital dyan ay nagdadala rin ng pasyente sa Maynila or sa Batangas. Ay how much more tayong level 1 lang. Even yung halimbawa, yung PGH halimbawa sa Maynila, isa sa pinakamalaking hospital yan, nagdadala pa rin ng pasyente sa ibang hospital sa Maynila. Sila ay, kumbaga, kapag talagang kulang yung doktor o kaya limitado yung kanilang gamit at busy, maraming gumagamit, ay i-refer nila sa ibang hospital naman. Yung kasing pag tinatawag nating level 2 category na ospital, ang ibig sabihin din nito, yung mga may mga tawag natin dito, specialization ng mga doctors. Like halimbawa, mayroon na tayo, magkakaroon na ng kumpletong mga espesyalista, no? Hindi katulad kapag ganitong level 1 category, limited, no, yung mga specialist na nandito sa atin. Tapos mahirap ka pang makakuha. Pero kung halimbawa kasi ito ay under ng Department of Health, no, ibig sabihin ng national government, ay ipoprovide ka ng national government na mga kailangan mo dito. Wala kayong cardiologist masyado, okay? Wala ba kayong oncologist? Naitanong ko rin kay Doc Salazar, ilan ba yung ating surgeon? Limitado rin, Limitado din. Oo, mismo siya, di ba? Kahit siya ay provincial health officer too, minsan talaga napipilitang magserbisyo dahil sa kakulangan ng ating surgeons. So more surgeons, more anesthesiologists, more cardiologists, ano pa yung mga specialization, more OB-GYN, mga lahat, no? Lahat na may mga specialista sa oncologist, mga ganyan. Lahat ng mga ng mga pangangailangan natin specialista ay maipoprovide ng Department of Health kapag merong isang ospital dito like SJDH, no, San Jose District Hospital, na magiging under ng national agency. Kaya padalangan na lang sana before matapos yung termino ni Governor Ed. Binanggit niya yan. Oo, ay magkaroon ng katuparan ito. O kaya, kung sino man napapalit sa kanya, sabi nga ni Governor Ed, dapat ay magkaroon ng continuity. Yes, pagpapatuloy ng mga programa. Oo, pero talagang, di ba, sa tanong na ano ba yung ipapriority niya na programa o proyekto, simula nung pagkatapos ng ating State of the Province Address, isa sa binanggit niya ay yung state of the art na sports complex, di ba? Mega Sports Complex. Ikalawa, ang binanggit niya, ang paglalagay ng level 2 category na ospital dito at yun nga, nakadesign at nakalaan sa San Jose District Hospital. So sana po pagtulungan natin syempre kailangan po natin lagi ng dasal sa bawat mga pinaplano natin.
Alright, Helen, at tayo kinapos sa oras. Kapos ba? Paalam na tayo. Kapos na pala. Hindi ko na malayan. Sige, paalam na tayo, Helen. Okay, sa kay Lindy, no? Lindy Prado, happy watching. Nandito ako ngayon. So, syempre sa lahat pa rin po ng ating mga tagapakinig at sa lahat po ng mga nanood sa pamamagitan ng Facebook page ng Provincial Information Office. Sa ngalan po ni Governor Eduardo B. Gadiano at ng lahat po ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro, siyempre, special mention din sa pamamagitan ng PIO Online Radio headed by Sir Jed Manuel. Kasama po ang buong team ng PIO sa paghatid sa inyo ng mga balita at mga impormasyon sa araw na ito ng Lunes. Sa ngalan pa rin ng ating mga kasamahan Ernest Romualdo, si FJ Obra, Robert Eugenio, ako naman po ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. Samantala sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at ng ating mga radio partners, ako naman si Ferdy Data, nag-iwan po na isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo na tapo'y ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang ihapon na po. Halina sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.